Maligayang araw! Halina't subaybayan ang isang seryeng pang-akademiko, ang Online MP4, manood at matuto sa asignaturang Filipino. Ngayong unang linggo sa unang markahan. Kumusta, Baitang 8? Handa ka na bang madagdagan muli ang kalaman mo? Kung gayon, tara na at samahan mo ako, ating tuklasin at payabungin ang kulturang Pilipino. Sinasabing ang buhay ng tao ay napapaloob sa mga paniniwalang nagsisilbi nating gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kabilang sa mga gabay na ito ay ang mga karunungang bayan na nagbibigay ng direksyon sa ating mga paniniwala at pamantayan bilang tao at pamayanan. Kaya naman, sa araling ito, inaasahang maiuugnay mo ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Subalit, bago tayo magpatuloy sa ating paksang tatalakayin ngayong araw, may ipababasa muna ako sa inyo at susubukan natin kung ito ba o pamilyar ba kayo sa mga ito at naririnig pa ninyo ito? Una, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Literal bang tinutukoy nito ang pagkawala sa katinuan o sa wastong pag-iisip ng isang tao? Kung hindi ang iyong kasagutan, mahusay. Sapagkat ito ay nangangahulugang ang taong mabilis maniwala sa sabi-sabi o kuwento na walang pruweba ay walang tiwala sa kanyang sarili. Ikalawa, sa paghahangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Literal bang tinutukoy nito ang salop na takalan? Kung hindi ang iyong kasagutan, tama. Sapagkat nangangahulugan ito na sa paghahangad na kumita ay lalong nawalan. At panghuli, sa bukid nagsaksakan, sa bahay nagbunutan. Literal bang may tumutukoy ito sa isang pangyayaring krimen? Kung hindi muli ang iyong kasagutan, tumpak sapagkat ito ay naglalarawan o tumutukoy sa amor seko. Bakit po kaya amor seko? Dahil ang katangian ng amor seko ang inilalarawan dito. Sa bukid ay maraming amor seko. At kapag ikaw ay mahaba ang pantalon o palda, itong uri ng damong ito ay mayroon siyang namumunga ng maliliit at tumutusok ito doon sa tela. At syempre, kapag uwi mo sa bahay dahil siya ay medyo masakit at makati, tatanggalin mo ito pagdating sa inyong tahanan. Ngayon, nahirapan ka ba? O nadalian? Pamilyar ka ba o hindi na? Huwag mag-alala, sapagkat napakalaki ng kaugnayan nito sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. At ito nga ay ang karunungang bayan. Ano nga ba ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan at paniniwala. Ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga, karanasan at tradisyon sa isang kultura. Kadalasan ding hango ang karunungang bayan sa karanasan ng matatanda na may layuning magbigay ng payo at magturo ng kagandahang asal at mga paalala. At ang unang karunungang bayan na ating tatalakayin ngayon ay salawikain. Ang salawikain ay tumutukoy sa nakaugalian ng sabihin at sundin bilang tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno na naglalayong mangaral at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan. Ito rin ay nagtataglay ng sukat at tugma at talinhaga. Halimbawa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi literal na tinutukoy dito ang damo at ang pagkamatay ng
kabayo. Sapagkat ito ay tumutukoy sa pagkasayang ng isang bagay dahil ito ay maaaring huli na o hindi na kailangan pa. Ibig sabihin, itinuturo nito sa atin na maging mahusay tayo sa ating pagpapasya at mga gawa. Dahil syempre nga naman, kahit na mayroon ka na, at kung ito ay hindi na magagamit pa, ay di ba mababaliwala? Ikalawa, sawikain o idioma. Ang sawikain o idioma ay mga salita o pahayag na nagtataglay ng talinghaga. Halimbawa, bagong tao, ibig sabihin nito ay binata. Bulanggugo, ibig sabihin ay gastador. Ito ay karaniwang parirala lamang, may talinhaga at ginagamit upang mapaganda ang pagpapahayag. Ikatlo, kasabihan. Karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpuna ng isang tao. Ito ay lantad ang kahulugan. Halimbawa, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. O diba? Makikita na natin doon. Ibig sabihin, kung ano ang itinatanggi mo, subalit, yun naman pala ay gusto mo. Yun ang nararamdaman mo. Kabaliktaran ng nararamdaman mo yung sinasabi mo. Kasunod ay, ito'y alam na alam ninyo at ito ay sigurado ako na nababanggit pa magpasa hanggang ngayon ng inyong mga nanay. Utos sa pusa, utos pa sa daga. O halimbawa, kitang-kita man doon, di ba? Na iniutos na sa iba, inuutos sa iyo, iuutos pa sa iba. Nangyayari ito halimbawa ay kapag magliligpit kayo. Uutusan ng nanay mo ang ate mo at iuutos ng ate mo sa iyo. Tama ba? Ayan, at bago tayo magpatuloy, atin munang linawin ang pagkakaiba ng tatlo upang hindi kayo magkaroon ng kalituhan. Sabi ay, kapag sa lawikain, ito ay matalinhaga, may sukat at tugma, at nagtuturo ng kabutihang asal. Kapag sa wikain naman o idioma, ito ay matalinhaga, iilang salita o parirala, at nagpapaganda sa pahayag. At ang kasunod ay yung kasabihan. Kapag kasabihan na may nagtuturo ng kabutihang asal, may sukat din at tugma, subalit tahasan at payak ang pagpapakahulugan. Ibig sabihin, naroon na mismo yung kahulugan. Walang nakatago, walang talinhaga. Maliwanag po? Ngayon ay dadako naman tayo sa ika-4. Ito ay ang palaisipan. Ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin. Halimbawa, sa isang kulungan, may 5 baboy na inaalagaan si Juan. Lumundag ang isa. Ilan ang natira? Pangalawang halimbawa, may isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang hindi man lang nagalaw ang sombrero? Ika-5, bulong. Ang bulong ay mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitang ginagamit na pangkulam o pangontra sa kulam, engkanto at masamang espiritu. Halimbawa nito ay, huwag magagalit, kaibigan, aming pinuputol lamang ang sa amin na pag-utusan. Ito ay bulong mula sa Ilocano. Ano kaya naman, mayroon ba kayong alam na bulong na dito sa atin sa Katagalugan? May mga bulong ba kayo
na naiisip, na sinasambit. Halimbawa, kung naglalakad ka sa isang liblib na lugar o hindi ka pamilyar sa lugar na iyon, ano na nga ang sinasabi mong bulong? Tama! Yan ay tabi-tabi po. Yan ay isang halimbawa ng bulong. At ika-6, bugtong. Inilalarawan ang bagay na pinahuhulaan. Ito ay nangangailangan ng mabisang pag-iisip. Ang bugtong ay mayroon ding sukat at tugma at karaniwang binubuo ng 2 hanggang 4 na taludtod. May 4 na katangian daw ang tunay na bugtong. Una ay tugma, sukat, kariktan, at talinhaga ito yung pinakamahalagang katangian. Halimbawa, nagtago si Pedro, labas din ang ulo. Ang sagot nito ay mahusay, pako. Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Ano nga ang inilalarawan nito? Tumpak, yan ay atis. Ngayon naman, ating paghambingin ang pagkakaiba ng 3 upang hindi rin kayo magkaroon ng kalituhan at maging mas malinaw ito sa inyo. Kapag bugtong, ito ay palaisipan, anyong patula, kadalasang patungkol sa bagay na nakikita sa paligid. Samantalang ang palaisipan ay anyong tuluyan o pasalaysay. Kanina ay patula, ito naman ay tuluyan o pasalaysay, palaisipan. Gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng kalutasan. At bulong. May sukat at tugma at ito ay pangontra sa masamasamang elemento. Naging malinaw ba sa inyo ang pagkakaiba-iba ng 6 na karunungang bayan? Kung gayon, naniniwala ako na kayang-kaya na ninyong sagutan ang mga gawain sa inyong module. Dadako tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Panuto, iugnay ang mga sumusunod na karunungang bayan sa pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Okay, makikita ninyo diyan na narito sa kabila, karunungang bayan, sa kabila ay pagpapakahulugan. Pero sa pagpapakahulugan, ipapaliwanag ninyo, iuugnay ninyo ito sa pangyayari sa kasalukuyan. Una na lang, bibigay nating una. Halimbawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Para mabigyan mo ito ng maayos na pagpapakahulugan, at maiugnay mo, kailangang nakikilala mo kung anong uri ito ng karunungang bayan. Ang una, at ito ay yung una, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ito ay halimbawa ng isang mahusay. Yan ay salawikain. Bakit na nga? Dahil siya ay may tugma at mayroong talinhaga. Paano po natin nasabing may talinhaga? Dahil kung ito ay literal na kahulugan, kapag ba hindi ka lumingon, pag alis mo sa inyong bahay, hindi ka makakarating sa halimbawang pupuntahan may palengke o paaralan? Di ba hindi? Kaya ibig sabihin, may natatago itong pagpapakahulugan. O halimbawa na, sagutan na natin itong una. Pagpapakahulugan, yung una, ito ay nagpapakita na kung ang isang tao ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ay hindi makatatamasa ng tunay na tagumpay. Yun ay tumutukoy sa pagtanaw ng utang na loob. Sabi ay iugnay mo sa pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Ibig sabihin, halimbawa, sa kasalukuyan ngayon, kapag ikaw ay tinulungan, tapos nalutas mo ang iyong problema, at ngayon, halimbawa, at lumapit ulit
lumapit naman ay yung tumulong sa iyo at siya naman ang may problema at hindi mo siya tinulungan, ibig sabihin ay wala kang utang na loob at maaaring hindi ka magtagumpay sa anumang naisin mo sa buhay. Yun po yun. Okay, yung pangalawa, tawa ng tawa, ang hanap ay asawa. Ano kayang uri ng karunungang bayan iyan? Bibigyan ko kayo ng clue. Kapag halimbawa at magkakasama kayo ng mga magkakaklase kayo, magkakaibigan sa inyong bahay, at tapos ay babae at lalaki kayo, tapos halimbawa, ikaw sa bahay niya ay tawa ka ng tawa habang kasama sila at panay ang iyong kahit hindi naman masyadong nakakatawa ay talagang ikay tawa ng tawa, ibig sabihin ay nagpapaano ka, kaya sasabihin ito ng iyong nanay o kaya ay lola. Ibig sabihin ikaw ay Okay, alam ko na nakukuha na ninyo. At gayon din sa mga kasunod. Alam kong kayang-kaya ninyo iyan. Dadako na tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ang sabi rito ay gumupit ng larawan para makagawa ng isang brochure pangkalusugan ukol sa COVID-19. Lagyan ng caption ang bawat larawan gamit ang karunungang bayan at ipaliwanag. Sabi ay gumupit ng larawan. Ito ay kung may lumang libro kayo o kaya ay magazine, dyaryo sa inyong bahay. Baka naman pag wala na kayong makita, ang gupitin niyo ay yung module ha, hindi iyon. Baka doon kayo kumuha. Bawal iyong gupitin. Bawal kuha ng larawan. Pero halimbawa, at ikaw naman ay may makakapag-search ka o makakapagsaliksik ka gamit sa internet at mayroon kayong printer sa inyong bahay, maaari ka na mag-print at doon mo tsaka magupitin. Kung wala naman, mas mabuti rin sapagkat lalabas dito ang iyong kahusayan, maaari mong iguhit. At syempre kapag iginuhit mo, kung mayroon kang pangulay, mas maganda na may pangulay. Narito ang pamantayan natin ngayon sa pagbibigay ng marka sa inyong gagawing brochure. Una ay may kaugnayan sa paksa. Ibig sabihin yung bang ginawa mo ay kaugnay ng sa COVID-19. Tapos yun ay may 30 puntos. Malinaw at maayos na pagpapaliwanag. Ipinaliwanag mo ba? Naging malinaw ba? May 30 puntos. Pagiging malikhain. Sinabi ko na kanina, naging malikhain ka ba? At yun ay may 20 puntos. At ang panghuli ay malinis at maayos na presentasyon. Na mayroon tayong kabuuan na 100%. Narito ngayon, sabi, ma'am, papaano po? Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Narito ang halimbawa. Lalagyan niyo, syempre, wag mo wala, proyekto sa Filipino. At baka ito ay mapasama sa ibang asignatura o subject. Tapos, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at section. Ngayon, ay narito ang halimbawa. Ito ang ginamit niyang caption. Gumawa siya ng sarili niyang caption patungkol sa brochure, patungkol sa kalusugan, sa pag-iwas upang mahawahan ng sakit. Nakalagay diyan, manatili na lamang sa bahay upang humaba ang iyong buhay. Ito ay, anong uri ng karunungang bayan ang ginawa niya? Yan, tama. Yan ay kasabihan. Ang pagpapta sa kaniya ay pinaliwanag. Ang pananatili sa loob ng tahanan ay pinakaligtas na paraan upang mapigilan ang paglaganap ng pandemya. O diba, napakahusay. Alam kong kayang-kaya nyo rin ito. Tapos, doon siya ay nag-search na laang. Siguro dahil siya ay mayroong internet at saka printer sa kanilang bahay. Baka naman kayo ay pumunta pa ng bayan, ay kayo mahawahan pa ng COVID-19. Kaya,
Yun lang mayroon. At saka pwede namang i-drawing. Kasunod, na halimbawa, isa pa, sabi, ma'am, huwag na po at mauubusan na. Last na ito. Matutong dumistansya sa sakit na di mo nakikita. O, diba? Yan ay isa ring kasabihan. Tapos, kanyang ipinaliwanag. Ganyan po lamang. Maaaring halimbawa ay ang brochure ninyo, ang itsura na gawin ninyo ay yung 3 tupi, ang isang bond paper o kaya ay colored paper, kung ano man ang ginamit ninyo. Pagkatapos, maaari din yung parang style pa libro, pa notebook, ganyan style yung binubukulat. Inay, pareho lamang. Yan. At dahil pagkatapos mong sagutan ng iyong module, maaari mo na ngayong sagutan ang iyong learning activity sheet o LAS para sa unang linggo. Ayan, makikita naman ninyo na sinasabi diyan. Sinasabi diyan ano? Ito ay, ang sabi sa panuto ay, tukuyin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa karunungang bayan na kaugnay ng pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Bilugan ang titik ng wastong sagot at isulat sa patlang. Ito ay hanggang 10. O ibig sabihin, pagtas mong ibilugan, kailangang isulat mo dun sa patlang yung titik ng napili mong sagot. At paalala po, huwag na huwag kalilimutang lagyan ng pangalan, taon at pangkat. Anong section mo? G8 ano ka? At pagkatapos sagutan, kailangang palagdaan, papirmahan sa magulang. Maliwanag po ba? Ayan, alam ko na kayang-kaya na ninyo yan at magiging madali na ang inyong pagsasagot. Maraming salamat at hanggang sa muli.